Sa dagat ng buhay aking sinisid, ang lalim ng pangarap aking tinitipid. Makinis ng pobre, mekanikong mangangisda. Sa bawat pag-ikot ng mundo, kumakayod pa rin ako sinta. Sa makina'y alipin, sa ista'y umaasa. Sa ilalim ng araw, pawis ko'y tumutulo na. Ngunit di susuko, sa hirap ay lalaban. Para sa pamilya, gagawin ang lahat, aking pangako yan. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa gitna ng karagatan, aking sinasagwan ang pangarap na bituin, aking inaasam-asam. Sa bawat paghampas ng alon, aking tinitiis ang hirap ng buhay, aking nilalabanan, walang humpay na pagsisikap. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Isang araw ang aking mga pangarap ay may sasakatuparan. Ng hirap na dinanas ay magiging alaala na lamang. Sa bawat pagsikat ng araw, may bagong pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangisda. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa bawat paglubog ng araw, aking isipin ang mga taong nagmamahal sa akin. Sila ang inspirasyon sa aking pagsisikap. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Alright, isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabe, ayan, handito tayo ngayon. So, meron tayong panibagong gagawin ngayon. At kung paano at bakit naging mausok siya. So, sobrang usok niya at napakabaho. Ayan, ito pong sasakyan na ito is Toyota Mitsubishi Mirage. So ito 3-cylinder. So kapag pinapaandar mo siya, ay lumalabas po siya ng masyadong grayish na usok na napakabaho. So ano nga ba ang naging dahilan? Bakit ganoon ang nangyayari sa ganitong sasakyan? So at kung paano nangyari yung mga ganong senaryo. So dito mga kalyabe ay ituturo ko sa inyo kung bakit nangyayari po yung mga ganong senaryo. So may papakita ko sa inyo. Right, tara and let's go. Ayan. So paano nangyari yung ganitong senaryo? Ayan. So ito mga kalyabe, matagal na ginamit ang sasakyan at bibihira mag-change oil. Ayan. Or kung nag-change oil man, malamang sa malamang yung ordinaryong langis lang po yung ginagamit at in-stock ng napakatagal, kaya nagkaroon ng oil sludge. Ayan. So ano ang kinalaman nitong oil sludge na to doon sa pagkakaroon niya ng usok? So dito mga kalyabe, papakita ko sa inyo. Ayan, kung napapansin nyo yung bawat intake nya, kung nakikita nyo yan, yung loob ng intake nya is punong-puno ng langis. Ayan. So paano ba nangyari yon? So dito ipapakita ko sa inyo yung kanyang valve cover, para at least magkaroon po kayo ng ideya na pwede po pala mangyari sa ating mga sasakyan yung ganong senaryo. Ayan.
So dito mga kalyabe, ito po yung at kanyang valve cover. Kaya kung napansin nyo kung gaano kakapal yung kanyang oil sludge. Ayan. So dito ipapakita ko sa inyo kung bakit pumupunta sa intake yung kanyang langis. So ito po yun mga kalyabe. Ayan, yung kanyang PCB valve. Stock open. Ayan, so nag-stock up na po itong kanyang PCB valve. Ayan. Nag-stock up po yan at hindi na po nagsasara. Kaya ang nangyayari, open na siya. Pag build ng pressure dito, yung langis is ipupunta niya lang po yun, hihigupin po yun ng intake manifold. So kung nakita niyo mga kalyabe, ayan ayan yung kanyang oil sludge. Tingnan niyo kung gaano kakapal. Kukuha lang ako ng ito, slide ko. Papakita ko sa inyo yung oil sludge niya kung gaano kakapal. Ayan. 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 Ganyan siya kakapal. Oh. Yan pa lang, dito pa lang sa valve cover. Yan, dito pa lang yan sa valve cover. Kita niyo? Grabe ang kapal, lalo dito. Yan, barado. Ito po yung nagbabara. Yan, natatakpan. Butas po yan. Yan. Barado na po yan. Barado yan, barado yan. Kaya nangyayari, hindi po makasirculate yung pressure dito at ipupunta niya po yan doon sa ating ito, PCB valve. Pag napunta na po yan dyan, ay automatic na po, babara po yan. So lilinisin pa po natin din yan kapag ginawa na natin to. At nagkaroon na po ito ng problema, so i-repress na po to, bababa na po natin yung makina para matanggal lahat ng mga oil sludge nito. Malamang sa malamang buo to yung ano niya. Ayan oh. Kita niyo kung gaano kakapal. Ayan, ayan. Kita nyo, ayan. Ganyan siya kakapal. Oh, lalo to, ayan. Oh, ayan. Pag nalinis natin yan, papakita din natin sa inyo yung pinakaitsura nito. Ayan oh, kapal oh. Ayan oh. Ayan siya. So matindi-tindi to ang pangyayari dito sa sasakyan na to. Ayan. So grabe to. So kailangan natin tong bubuksan. Malamang piston ring nito, papalit na rin tayo. Mga bearings, papalitan na rin po natin ng bago. Ayan. So i-refresh natin ang makina na to. So kita nyo? Ayan. Kaya tayo mga kalyabe, may mga sasakyan dyan, advice ko sa inyo, ayan, wag po natin tipirin sa langis yung ating sasakyan. Lalong lalo na kapag ito ay lagi nating nai-stock. Ayan, ito kasi matagal-tagal to na nai-stock. Kaya ganyan ang nangyari. Kita nyo? Yung intake, ang intake nito mga kalyabe, papakita ko sa inyo. Ito, ewan ko lang kung may langis pa itong natira. Ayan, yun. Yun, dyan na po napunta ang langis, yan o. Yan. Dahil po yan sa PCB valve. Dahil ang PCB valve ay ito po yung naghihigop ito. Yan, uhubo na to. Yan. Yung hose na yan is papunta po yan ng PCB valve at dito po yan pupunta yung langis. Yan po yung mga pwedeng maging epekto sa ating mga sasakyan kapag napabayaan po natin. Ayan. Kaya lagi po natin ingatan yung ating mga sasakyan kapag
dating na oras na ng PMS, ipapay-PMS na po natin. So wag po natin tipirin yung mga sasakyan natin para iwas sa aberya o iwas sa masaklap na pangyayari sa ating sasakyan, or kung ayaw nyo mangyari yung ganitong senaryo sa inyong sasakyan, ay agapan po natin kaagad yung mga PMS or preventive maintenance ng ating sasakyan. So ito mga kalyabe, hindi biro ang magiging gastos dito. Ayan. Hindi po biro ang hindi magiging gastos dito. Bago pa, di ba? Bagong-bago pa yan. May conduction sticker pa yan. So abangan ninyo mamaya at babaklasin natin to buo para makita ninyo ang lahat-lahat na pwedeng naapektuhan sa pagkakaroon ng mga ganito kakapal na oil sludge. Right? Stop recording. Alright mga kalyabe, ito na, nabaklas na nga natin tong buong makina. At ayan o, wow, hanip, may chocolate. Chocolate. Di ba? Chocolate na. Yun. At salamat na rin pala kay Sir Anonymous sa binigay niya sa akin na engine crane, ano? Ayan. So, sir, salamat po sa engine crane. Dahil po sa inyo, engine crane na binigay niyo sa akin, hindi na po ako nahirapan magbaklas ng makina nito. Alright, stop recording. Alright mga kalyabe, ayan na. At binabaklas na nga natin tong crankcase niya para mabaklas natin yung timing cover. So, para makita natin lahat ng laman loob niya. So lahat nito, both intake at saka exhaust ay sumusuka na po ng langis. Alamin natin kung bakit. Right, so baklasin ko muna yung oil pan. Yan. Grabe ang silat. Right. So, positibo. Ayan. Kung napansin niyo, barado ang mga strainer. Ayan. Barado to. Sigurado. Ayan, ang kapal. Alalay. So, alaga sa change oil. Alaga sa change oil. Ayan. Grabe ang alaga nito mga kalyabe. Ayan. Gastos malala. Umiwas sa ano mga kalyabe. Balik umiwas lang yan sa tawag nito sa mahal ng langis. Mas mura kasi magpagawa kaysa sa langis. Ayan. So, confirm, wala nang butas. Ayan. Wala na siyang butas mga kalyabe. Baradong barado na. Ayan. Ganyan po yung mangyayari sa mga sasakyan ninyo kapag hindi po ninyo aalagaan ng change oil. Ayan.
Buti pa ang sasakyan. Alaga sa change oil. Kaming mga mekaniko hindi na napakakapagpa-change oil. Ay, lalay. Talsikan, no? Ang kapal. Ayan. Ayan siya. Ay, kapal talaga. Grabe. Oh, oh ha? Grabe ang kapal niyan sa loob. Kayo rin natin. Oh ha? Oh. Oh, kapal niyan. Mm. Mm. Pwede na mataniman ng kamote. Oh. So, ganyan po yan mga kalyabe, yung nangyayari sa sasakyan natin kapag hindi natin naalagaan ng change oil. Ayan. So, paano pa kaya pag kayo? Ayan. Ayan, sa mga kapwa ko mekaniko, lalo na kayo, mag-change oil na kayo. Alright. Mahirap na bumara katulad niyan. Kaya kayo, change oil na. Alright. Alright. Stop recording. Alright mga kalyabe, so tatanggalin natin to kanyang timing cover. Ayan. Ayan. So kalimitan dito, G's lang na tornilyo yung kanyang tapos may 4 na 14. Ayan po yung ng sa Toyota, sa Mitsubishi Mirage. Moment of truth mga kalyabe. Yan. So kung nakita nyo, oil sludge malala. Ayan. Oh. Ayan. Manipis lang. Yan barado lahat ng oil gallery nito. Ayan. So manipis Yun. Grabe. Grabe mga kalyabe. Antindi nito. Alagang-alaga sa change oil talaga to. Ayan. So, tatiming muna natin.
Alright. Yan na. Tinamin ko muna para ayan. So ito mga kalyabe, ito stock up na rin. Papalit na rin tayo ng tensioner nito. Ayan o, hindi na siya gumagalaw. Wala na. Ayan, buti na lang, naangat na. Ayan, so ito hindi na rin halos gumalaw. Ayan. Wow, ha? Oh, kita nyo? Kita nyo kung gaano kakapal? Ayan. So, ang panalangin na lang dito na hindi kumayod ng gusto yung bearing sa sigunyal. Kapag kumayod to, kwartang malala. Oh, kumapit pati ang ano. Kumapit. Ako po. Kumapit pati yung kanyang chain guide. Ayan. Alas na. Yan. So magbabaklas tayo ng cylinder head. Yeah. Oh, sobrang taas. Yan. So bago tayo makabaklas nitong cylinder head mga kalyabe, hindi ko kasi mahawakan yung camera. So bago natin mabaklas tong cylinder head, babaklasin muna natin tong kanyang camshaft. Ayan. So hindi naman kayo malilito dyan mga kalyabe, kasi may kanya-kanya po yang palatandaan. Katulad ng pagtanda mo sa jowa mo. Oh ha, hugot pa more. Ayan. Alright. So baklasin ko muna para makita ninyo mamaya-maya konti. Kukuha lang ako ng upuan. Ayan. So ang bonsai ko andun. Right. Baklasan na. Wow. Manipis lang ang ano? Manipis lang yung putik. Alaga sa tinsoil ko. Oh.
Nipis lang na putik, no? Dahil hindi sumasisap yan. Oh, lahat. Mapapa. Kamot malala. Buti naman, hindi pa kumayod. Pero wag nating antayin na kumayod. May kumayod palit yun. Oo. Hindi na magiging pantay yung ano niya. Ito malapit na, oh. Ba't kumakayod? Hindi na pinapasukan ng langis kasi barado ang ang mga oil gallery. Oo. Uy! Barado na kasi ang oil gallery. Paano makadaan niya? Oh, tingnan mo, oh. Pati ilalim mo. Sura niya. Kaya kayo, mga kalyabe, kapag once na bumili kayo ng sasakyan, lalong-lalo na segunda mano, wag na wag po kayong magpahiya. Pagkakuha ninyo, wag na wag po kayong magtipid. Hanggat maaari, pabuksan nyo ng valve cover. Pag nakita nyo na ganito na ang oil sludge, is ipalinis na ninyo ng maigi. Pero pag ganito na kalala, ay ipa-refresh nyo na po yung makina ninyo. Kung gusto nyo pong tumagal ang lifespan ng inyong makina. So kasi ito mga kalyabe, barado ang kanyang oil gallery. Dalawa na may kayod. Tatlo. Ayan. Kung napapansin nyo, gumuguhit na siya ng konti. Nagkaroon na siya ng gas-gas konti. Kapag hindi yan naagapan, ay sigurado gastos malala. Wow, tigas. Ayan. Pwede pa to, bacon. Oh. Tigas. Kumapit na yung ano, yung kumapit. Ayaw tigas ng punutin. Hindi mo kasi pwedeng biglain ito po kasi ano din. Dapat malambot lang yan. Oh. Kapit. Just imagine mga kalyape, kaya kayo magpapa-change oil na rin kayo, ha? Mahirap. Pag hindi kayo nagpa-change oil, ako po, bahala kayo. Kuya! Oh, ha? Kuya, ikaw na ni kaya mo yan? Nasurag pa. Yung alin natin na bago. Unit. Nasurag pa magbalik ka ganyan. Sakit na sundo. Oh! Yan. Babakasin na natin to isa-isa. Star ang ating head bolt. Ito ba? Ayun. So, buti na lang mga kalyabe. Makabili ulit ako ng bagong puputulin. Yan. Okay. Aba!
Alright. Luwagan lang natin ng 1/4 bago tayo gumamit ng right. So luwagan lang natin ng konti bago tayo gumamit ng ating impact tools. Oha. Halos hindi mo na makita yung head bolt nito sa sobrang linis. Ay, nasobrahan ko. So 8 head bolt lang naman to, kaso nga lang dahil nasa ganito ng sitwasyon. So ito mga kalyabe, papakita ko lang sa inyo yung tinatawag natin na oil gallery or oil passage. Ayan, kung nakita nyo yan, so kuko lang flat screw. Ayan, ayan, may kanal po yan. Ayan, diyan po yan dumadaan yung langis dito. Ayan, barado na po yan. Kaya kailangan talagang linisin siya na maigi. Alright, stop recording. Alright, so hindi ako magalit talaga dahil nga puno ng oil sludge to. Maganit talaga to dahil unang baklas. Yan. Right. So, dalawa na lang. Yan. Sana lang. Uy, mabibilog pa. Nag-iisa ka na lang eh. Ah! Alright. Yan, may spacer ito. Bawat isa. So 10 piraso lang naman spacer niyan. Madali lang tandaan. Oh, grabe. Lumos na. Yan.
Ito pala. Yun. 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 Ah, makyat ka na naman sa taas ah. Nahulog ka talaga. Yan. So, 8 piraso lang din tong spacer niya. Kumuha naman lahat sa taas. Kailangan lahat to makuha natin para hindi mawala. Itabi rin natin kasama ng kanyang headboard. Actually mga kalyabe, nung nasa kasa pa ako, lahat ng mga head bolt na to, kapag nagbabaklas ako ng makina, is pinapapalitan ko na ng bago. Yan naman talaga dapat ang standard. So dito kasi sa atin, alam mo naman ang mga Pinoy, kuminsan nagtitipid, kaya hindi na natin pinapapalitan. Pero kung tutuusin, palit dapat yan. Babalik lang natin to dito para hindi malaglag tong kanyang mga cups or cam lobes. Ayan. Tapos ito lang, yung tatlo. Di bali na hindi mo na ibalik yung sa harapan, basta ilagay mo lang to. Ayos lang. Grabe yung oil sludge na nangyari dito mga kalyabe. So actually, ito is pangatlong ganito ang nangyari sa ganitong sasakyan na na-encounter ko. Pangatlo pa lang na ganito kalala yung oil sludge. Actually, hindi ko naman ito hinihigitan talaga. Pinakabit ko lang siya. Ang ganyan. Okay. So, baklas na ang head. Wow, bigas mo pa rin. Lang. So, may kunya kasi to. Yan. May dawil. So kita nyo mga yabe. Ayan na. Puno na lang is itong kanyang piston dahil nga sumusuka.
Tapos ito. Ayan. Barado din, oh. Yun. Oh, puno ng langis. Kaya siya naging mausok masyado. Sumasama na sa piston yung langis. At hindi na nawawala, tuloy-tuloy na. At sobrang baho. Yan po yung mga kadalasan na nangyayari sa ating makina. Right. Right, so ito mga kalyabe, dito na tayo ngayon at naglilinis na tayo ng makina. So, ng Mitsubishi Mirage. At nakita nyo naman kung gaano kakapal ang oil sludge nun. So dito papakita ko na sa inyo kung paano natin nilinis ito at kung ano ang mga ginagamit natin na panlinis sa mga parts ng makina na to, dahil nga punong-puno ng oil sludge at so hindi biro na linisan ito yung ginagawa natin. Alright, tara and let's go. Alright mga kalyabe, so ito nilinis na natin. So saan ba dito dumadaan yung mga langis at ano ang magiging posibleng dahilan, ang magiging tawag nito, epekto sa ating makina kapag hindi natin nilinisan ang mga nagbabarang oil sludge. So ito mga kalyabe, dito tuturo ko sa inyo yung oil passage nya. Ito, lalo dyan, itong maliit na to, oil passage po yan. So, barado po yan. Ginamitan ko na ng pressurized na gasolina at pressure washer. Tapos gumamit pa ako ng degreaser. Ayun, degreaser natin. Dungis pa nga, ang kalat to. Ayan. So, dito, natanggal na po natin yung mga bara-bara. Ayan, dyan. So, ang kapal mga kalyabe. Ito pa nga, mayroon pa rin. Ayan. Ito. So, ito dapat matanggal talaga to. Mga namuuna to. Ayan. Kita niya kung gaano kakapal. Ayan. Kapag once kasi magbara yan mga kalyabe, hahanap ng way ang langis natin, pupunta doon sa ating valve body, ay valve, tawag nito, PCB valve. Isusuka niya doon sa ating intake. Ayan. So dito, tapos dito sa loob, kasi ito babaklasin pa natin itong mga kalyabe isa-isa. Papalit tayo ng mga bearing. Ayan, so wala na po yung mga oil sludge dito na napakakapal dito. Ayan, ito titingnan pa natin kung kakayanin pa natin linisin to, or baka magpalit na tayo ng strainer ng oil pan. So ito yung sa oil pump, strainer ng oil pump to mga kalyabe. Tapos dito, ayan, nalinis-linis na rin natin ng konti, kung lang pa sa linis yan. Ayan, ito yung mga oil passage niyan dito, ayan, mga butas na yan, susundutin pa po natin yan ng alambre na manipis. Tapos lahat ng mga oil passage niyan susundutin natin kasi sigurado ako na barado na po yan ang kanyang mga oil passage. Tapos dito papalit pa maglalaping pa tayo ng valvula. Tapos dito papamasin shop natin kasi tawag nito, ayos natin yung kanyang camshaft. Baka malamang sa malamang kamayod din to kasi barado na yung mga oil passage. Tapos dito mga kalyabe, ayan, so dito dumadaan yung langis, isusuka niya dito papunta sa ating intake manifold kasi itong hangin na to papunta po yan sa ating intake manifold or dito sa ating PCB valve. Ayan, ibubuga niya yan kapag barado. So papalit din tayo nitong ating PCB valve para sure win tayo na wala na pong barado. Kasi ito malamang sa malamang barado din tong kanyang PCB valve at may tendency na mag-uusok pa rin kapag hindi natin nilinis. Ayan, so makapal pa. Ayan, yang ano na yan, breather niya na yan mga kalyabe. Ito kanina barado talaga yan, wala talagang
makakadaan dyan. Binugahan ko pa ng hangin yan para maging malinis. So dinikreaser ko pa. At ayan, marami pa, makapal pa tong dapat linisin dito. So kailangan natin yan matinding tiyaga sa pagkuskus nito. Tsaka gagamit pa tayo ng gasolina ulit para mapalambot yung kanyang mga namuong langis. So bakit nga ba namuo yung langis na to? Ito mga kalyabe, ano? Bakit namuo ng ganito ang langis? So bakit nagkaganyan ang itsura? At ano ang naging posibleng dahilan? So ito mga kalyabe, halimbawa ito, baka 2 taon o 3 taon na ginamit, hindi nag-change oil, tapos bibihira gamitin ng sasakyan, pagpatay ng makina, yung langis na init, magkakaroon kasi yan ng carbon. So ang carbon niya na yon, ang init niya na yon, magkakaroon yan na ganito yan, mag-iipon yan ng ganito. Ayan. So hindi naagapan to ng change oil, or baka hindi talaga change oil to ng may-ari dati, kaya ganito ang nangyari. So isipin nyo mga kalyabe, 4 inches thickness, ang 4 millimeter thickness yung kanyang oil sludge dito sa kanyang valve cover. Ayan. So ito ang ating oil pump. Ayan. So oil pump natin to. Babaklasin pa natin to, lilinisin pa natin ng maigi yan. So dito namuo na rin yung langis kanina. Sobrang kapal. Ayan. Yan o. Yun. Sobrang kapal dito. Isipin nyo mga kalyabe, na ubos ko 1 galon na gasolina panlinis. Tapos yung aking decreaser, ayan, nangunti na lang, hindi pa rin kinaya. Sa sobrang kapal talaga. Kaya ganun ang katindi, or ganun ka hirap linisin ang napuno na oil sludge sa makina. Kasi ito, kailangan natin to gawin mga kalyabe. Kapag hindi natin ginawa, hindi natin nilinis to, maaring magbara ulit, or tayo lang din mismo na mekaniko yung mapapaulit dyan or masisira. So dito, ayan, itong kanyang BBT, ayan, BBT, variable valve timing ito mga kalyabe. Ito siya yung magkocontrol doon sa ating valvula para adjust niya yung lift or yung adjustment ng ating valvula. Kasi ito, hindi po yan rocker arm na pwede natin i-tune up. Yan kasi is self-adjust yung kanyang valve clearance. So yung kanyang cam loop kasi na yan po yung magdadala ng adjustment. So dito mga kalyabe, ayan, lilinisin pa po natin to. Pati itong kanyang camshaft position sensor, lilinisin din natin. Ayan, goods na goods pa naman sila, may magnet pa. Kaya dapat natin to linisin. Linisin pa to natin ng maigi. Ayan. So lahat niyan, linisin natin talaga ng maigi. So grabe ang linisan natin. Tingnan niyo naman itsura ko. Ayan, yung pader ko, ayan. Ang kapal talaga, sobrang kapal talaga mga kalyabe. Kaya kayo, sa may mga sasakyan dyan, wag po tayong magtipid sa langis. Kasi hindi po biro yung aabuti ng inyong makina kapag once na nangyari sa inyo yung ganitong senaryo. Hindi po yan biro na gastusan, kundi pakamutan sa ulo yan. Baka makalbo kayo katulad ko. O ha? Napasingit pa. Yan. So mamaya konti lang at kumain lang kami. Yan. Shout out kay Sir Anonymous sa engine crane na ito. Yan yung engine crane na binigay niya sa akin, sir. Napakarami na pong makina na naibaba niyan. At maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa ibinigay niyo po sa akin na engine crane, ayan, ay napagaan po yung aking trabaho.
Ayan, sa aming labing santa. Ayan ma'am, always ingat po lagi dyan sa inyong trabaho. At napakalaking tulong niyo po sa amin. Ayan, sa aming labing santa. Ayan, kay paring thinking body, pare, ingat lagi. Ayan, so yan, si paring body, nasanay na rin si thinking body. Nasanay na rin kasi lagi na nakikita niya kung anong mga ginagawa namin ni Sir Chief. Shout out din kay Sir Chief. So nagkaroon na siya ng mga idea about sa mga sasakyan. So kaya malaking bagay or malaking tulong na natuto siya at naiiwasan niya na rin kung ano yung mga dapat iwasan sa paggamit ng sasakyan. Ayan mga kalyabe, oh, kapal pa, oh. Ayan. Kapal pa rin yan. So dapat yan, tatanggalin ko pa yan. Ayan. Tingnan nyo. Kapal pa yan. Akala nyo manipis lang. O yan, oh. Yun. Kung titingnan nyo dito sa ating camera, manipis na siya. Pero pag dito sa personal nyo yan makikita, napakakapal po talaga. Sobra. Ayan, oh. Ayan. Tingnan nyo kung gaano kakapal yan. Yan. Iniisa-isa ko yan. Huhugutin ko pa rin naman to ang kanyang sigunyal. Pero mas maganda na rin na nalinisan ko muna siya dito sa bago ko kakalasin para hindi naman masyadong madungis para sa ating mga mekaniko yung pagbaklas nitong mga piyesa nito. Yan. Kasi pag binaklas ko yan mga kalyabe na hindi ko lilinisin, sus, kawawa ang kamay natin, kawawa tayo, kawawa yung mga damit natin. Yan. Kaya ganyan ko siya para malinis natin ng maigi. So itong filter, babaklasin ko pa to. Inuna ko lang muna to para at least magaan-gaan pag maglinis ako mamaya na nasa labas, hindi na po ako mahihirapan. Yan, andito na tayo yung pyesa. Ayan, nandito na nga. Ter! Kailangan daw mga sample. Oh, Mga bearing. sa Mirage. Right, stop recording. Alright, so mga kalyabe, so ayan na nga. So umaandar na yung ating Mirage. So yung dating mausok, sobrang usok. Ayan. So parang hindi na umaandar ang makina. Ayan na siya. So hindi ko na nakuhanan ng video yung pagbuo natin ito. At nakaligtaan ko mga kalyabe. Pasensya na talaga. Nakaligtaan po natin. So sorry. Hindi natin nakuhanan ng pagbuo ng makina. Pero ito na. At wala na po yung usok. Ayan. So kung napapansin nyo, kaya may bula to ng tube ng sabon. Kasi yan ay panlinis natin mga kalyabe. Nilinis natin yung tambutso dahil nga may langis pa dati. Yung exist niya na langis para mailabas niya muna. Yan. So dati ito mga kalyabe, pag andar mo pa lang napakabaho ng usok. Sobrang hindi mo maintindihan. So kung nakita nyo naman yung kalagayan ng makina niya dahil sa kanyang oil sludge, i-rev mga konti, Ter. Konti lang ha, huwag masyadong diin ha. May sabon pa kasi yan, bubulok pa yung sabon. Yan. Sige, ganyan lang. Normal lang yan mga kalyabe ha, kasi may mga exist pa yan ng langis. So langis pa po yan. Oops. So habang napaandar pa natin yan, mawawala din naman ang langis ng usok na yan dahil sa langis po yan na exist doon sa kanyang tambutso. Right, so yan mga kalyabe. Gutom ako. Ayan. So gutom ka na?
Doon kay mama. Doon kay mama. Alright, so yan ang mga kalyabe. Okay na po yan. Stop recording.